Hello po mga kalingap. Hi mga kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Oh. Hey, hello po. Welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, i-reaction video muna natin ngayon itong live ng dalawa na napaka-positive vibes talaga. Grabe. Na talagang sila pa yung nag-a-advise sa mga tao na, ay nako. So ayan, bago natin na-start ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa napakagandang umaga, magandang araw sa araw na to. At syempre pasalamatan natin na may-ari ng video, Rowell of Malalag and Rachel Morales Vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At huwag kalimutan suportahan ang ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna, Kalingap Edu, Kalingap Away, Kalingap Angeli. Ayan, suportahan po natin, panoorin na kanilang mga videos. Ayan, thank you so much po. Ayan, Tatay Rizan po ating panoorin. So ngayon guys, grabe, reaction video natin to na talagang masahanga tayo sa maglangga. Kasi dito sa live nilang to, talagang sila pa yung sila pa yung naging matured. Talagang sila pa yung umuunawa at sila yung nag-a-advise. Grabe. Tara po, panoorin natin. Diba? Kasi charity vlogger kasi, charity vlogger tayo mga kalingap. So it means kung ano mga issue na yan, di ba? Meron tayong malawak na pag-uunawa. Yes. Diba? Kaya nga tayo tumutulong kasi ano tayo, di ba? Nasa puso natin yung pagtulong. Pagtulong, diba? Tama. Kumbaga mga kalingap, you have the qualifications na para tumulong. So it means simpleng issue lang dyan ay hindi ka maapektuhan, di ba? Hindi ka maapektuhan. Tama. Kaya huwag nating pansinin, di ba? Huwag nating pansinin pa. Huwag nating bigyan pa ng rebattal, di ba? Kasi nga focus tayo sa mga charities, di ba? Yan yung kasi nga anong nangyayari ngayon kasi rebattal ng rebattal. Ayan, pagkatapos ng live ng isa, may magre-rebat. Di ba? Okay lang talaga yung magsabi ka ng one time. One time is enough. Basta ang mahalaga, nagpaliwanag ka, sinabi mo yung nasa loob mo, okay na yon. Pero yung araw-arawin, talaga naman, araw-arawin na talagang yun na yung pinaka-content, hindi na maganda. Yun nga sinabi ni Kalinga Rowell, ayan, ni Rowell of Malalag na na charity vloggers, dapat dun mag-focus. Mga charity vloggers kayo, dapat dyan kayo mag-focus, hindi sa mga issue-issue, di ba? Although talagang mahina ang views talaga ng mga charity vlog. Bakit nga ba? Mas pinapanood talaga yung mga chismis, pinapanood talaga yung mga ribatan. Sa halip na ang panoorin talaga yung mga good vibes lang, mga charity vlog. Bakit gano'n, no? Siguro talagang likas. Likas na talaga sa Pilipino yung maosyoso. Gustong malaman yung dahilan. Di ba? Grabe. Kaya guys, sana kung hindi naman maganda, wag lang yan ang panoorin. Panoorin nyo na lang yan. I-focus nyo na lang yung oras nyo sa panood ng good vibes lang nila at saka syempre sa mga charity vlog nila. main objective natin dito. Diba? Yan yung main objective natin dito. Mukhang mga din ito, mukhang mga trabaho din namin ito. Diba? Kasi pag nasa industry tayo o kaya anong mga trabaho dyan, no, na merong employer, diba, focus sila sa work. Yes. So it means pag may mga problema dyan, hindi sila nagpo-focus doon kasi may mga trabaho sila. Diba? Yun yung pinupoint ng isang Rowell of Malalag. Isipin natin na tayo ay parang nasa isang company rin, tulad company kay YouTube na ang ating pinasok dito ay bilang charity vloggers, pampagood vibes, pero wag tayo mag-focus sa mga negative vibes, sa mga issue. Yun yung ibig sabihin niya. 'Di ba? Kasi katulad sa isang kumpanya, doon ka magpapakaigi sa trabaho mo. Wala kang pakialam sa mga iba, 'di ba? Kasi doon ka dapat mag-focus sa mismong trabaho mo, hindi sa kung saan pa man, 'di ba? Kasi mapapagalitan ka ng boss mo, 'di ba? Mga trabaho sila na kailangan nilang pagpokusan. Hindi yung ay bukas magre-rebat ako dito sa kaaway ko. Diba? Hindi ganoon. Yan.
Kaya nga, tatawag kaming charity vloggers. Kasi, Yes. di ba, pagtulong, di ba, pagtulong sa kapwa. Naglilingap ng mga kapwa. No? Yun. Hindi nagbibigay ng problema sa kapwa. Yun. Ano ng charity vlogger? Ayun. Nakakahiya. Yun yung pinopoint niya. Yun ang pinopoint na isang Royal of Malalag. Isa kayong charity vloggers. Ayan. Dapat doon kayo mag-focus. Hindi nagbibigay. Nagbibigay. Di ba? Nagpapasaya sa mga nangangailangan. Hindi nakikipagribatan. Ano ba nga naman? Bakit nga ba ganun yung nangyayari, no? Nakakahiya nga naman. Tama siya, nakakahiya. Na bakit tayo mga charity vloggers, diyan tayo nagpo-focus sa mga issue, kung ano-ano, di ba? Mga chismisang ganyan. Grabe. Buti pa to isang Royal of Malalag na talagang naisip niya na nakakahiya. Talaga nakakahiya po. Kasi mga charity vloggers kayo, di ba? Nakakahiya talaga. Po, pag hindi isinasa puso, di ba? Hindi isinasa isip yung mga tag dito, yung mga good qualifications, di ba, bilang charity vloggers. Yes. Kasi nabubuhay sila sa issues, di ba? Nabubuhay. I-try nyo po na focus lang sa charity. Diba? Yes, tama. Magpo-focus ka, 'di ba? Nakakahiya nga naman. Magpo-focus ka sa mga issue, ay charity vlogger ka. E di papaano na yung pagtulong mo? Maaapektuhan 'yun. Kaya dapat kung saan ka, 'di ba? Charity vlogger ka, doon ka mag-focus. Huwag sa ano pa mang ibang mga hindi maganda na nagiging sanhi ng hindi magandang image, 'di ba? Yung image mo nababawasan, sa halip na maganda yung image mo, nagiging masama dahil sa pakikipagribatan mo, 'di ba? Ikaw din yung maaapektuhan. Charity, alam ko mahina ang charity. Focus lang sa good vibes. Yun, good vibes. Aangat pa yung views natin, at the same time, meron pa tayong napapasaya. Yes. Diba, ganun po. Kaya wag na natin pang, di ba? Wag natin pang dagdagan ang apoy na sumiklab na. Yes, focus tayo sa charity. Ano ba yung apoy? Yung mga sulsol, ng mga sinasabi. Kaya, wag na tayo mag-focus sa ganun, di ba? At yung mga viewers, ayan, nakikiusap din ako sa mga viewers, wag na panoorin yung mga ganun. Panoorin nyo na paulit-ulit yung mga upload nilang maglangga, di ba? Yung mga pagtulong nila, yun na lang. Kasi, mas naiinganyo sila pag marami yung views. Sa totoo, mas naiinganyo silang mag-content, magribatan pag maraming manonood. Kaya sana yung manonood, huwag na lang panoorin, di ba? Laking tulong nyo para matigil ang issue, di ba? Kaya ito ang ating live dito, mga kalingap, no? Kaya pag yung sa gabing ito, mag-iisip ka na ano kayang sasabihin ko bukas sa live ko para diba? Para magribat ako sa isang tao, diba? Ganun. Ay, grabe. So, ano siya, mukhang iniinganyo nyo po yung negative vibes. Yes. Dapat yun ang iisipin nyo. Oo. Diba? Kasi kung mag-iisip ka ng rebuttal, so, merong rebuttal na positive, merong rebuttal na negative. So, syempre, doon ka sa negative kasi syempre kaaway, no? Yes. Iniisip mo na kaaway. Iniisip na so, kaaway. So, yung maapektuhan doon is yung well-being mo. Diba? Yung pag-iisip mo, yung physical health mo, di ba? Emotional health mo. Yun, lahat maapektuhan. Pati pamilya kasama na apektado ng lahat. Grabe. Kaya doon tayo mas na-stress palalo, di ba? Yes. Hindi na tayo makapag-isip ng maayos or mabuti. Hindi na tayo maka-percept ng mga information, di ba? Kasi nga, ang nasa isip niyo, puro negative na po. Isipin niyo po, no? Try niyo lang po isipin na kinabukasan, good vibes yung gagawin nating content. Diba? Ganun. Pag ganun yung iniisip na talagang good vibes lang, kinabukasan, isipin mo, diba, sa gabi, yung para makapagbigay ka ng makapagbigay ka ng saya sa mga viewers mo, kinabukasan, makapagpasaya ka sa mga tutulungan mo, yun yung the best. Grabe guys, na isa pa itong napakabatang isang Royal of Malalag pa talaga ang nag-a-advise ng ganito, di ba? Na sana na sila naman dapat ang nag-a-advise ng ganito, di ba? Parang baliktad yata nangyayari, no?
Grabe. Mas nakakaano pa siya, nakaka-refresh ng utak, diba? Mas nakakalibang at the same time mas nakaka-enjoy, no? Kasi na-enjoy kasi ginagawa mo. Kasi marami kang napapasaya. At, tama. Kaya, di yan rebuttal doon kundi lesson to learn. Sobrang init, guys. Yes, may iba kasi, di ba? Pag rebuttal kasi detail by detail yan, no? Kung anong sinabi ng isa, pinapakinggan mo, tapos magbibigay ka ng inyong or ng iyong opinion mo din, di ba? Yun yung matindi. Pag talaga rebuttal, panonoorin yung video, tapos magbibigay ng bawat opinion, bawat sasabihin dun sa video, bibigyan nila ng mga meaning na yan, hanggang sa hindi na talaga matatapos yan. Di ba? Sawaan na. Kasi kung lahat ng sasabihin mo, lahat ng words na magagamit mo ay lahat ibibigyan nila ng negative, di ba? Gulo na. Talagang dire-diretso ang rebuttal, hindi matatapos ang issue. Di ba? Yung kuro-kuro or something point of view mo, di ba? Pero ang sa akin kasi dito, di ba? As a whole lang po, di ba? As a whole. Kung ano ba magiging epekto kung patuloy natin pagtuunan ng pansin yung mga dating issues, di ba? Not unless if you are not busy person, di ba? Kung di ka busy na tao, wala kang ginagawa, di ba? Hindi ka busy, wala kang na lang yung ginagawa wala kang lakad kinabukasan. Ay, grabe. So, doon ka talaga mag-focus kasi wala kang ibang ginagawa, di ba? So, yung pagtuunan mo ng pansin is yung mga issue na yun kasi wala kang lakad kinabukasan, di ba? Or wala kang ibang gagawin. Hindi ka busy na tao. Pero pag once kasi na busy ka na tao, di ba? Kinabukasan, umagang-umaga pa lang, nag-e-edit ka na. Yun. Diba? Nag-e-edit ka na, wala ka pang ligo, wala ka pang kain, nag-e-edit ka na. Ganyan kasi yung talaga. video nyo, yung video nyo na yesterday, diba? Yung video nyo yesterday, yun ang ine-edit mo tomorrow, diba? Kinaumagahan. Kaya mag-e-edit ka, after mag-edit, after ma-save, maliligo, Yan ang trabaho ng isang Royal of Malalag. Kaya makikita natin na maaga siya naka-online, nag-e-edit na yan. Grabe. Kahit hindi pa nga naman naliligo, hindi pa naghihilamos, hahawakan mo na yung cellphone mo, mag-e-edit ka. Di ba? And then go. Alis. Saka pa siya. Pagkatapos ng lahat, di ba? Pag nakapag-edit na, okay na, naka-upload na, saka ka pakakain, mag-aayos ka na ulit ang katawan, at maggagawa ka na ulit, mag-vlog ka na ulit. Diba? Napakahirap ng gawain ng isang vlogger or ng isang charity vlogger talaga. Kasi nga, araw-araw kang lalabas, araw-araw kang kikilos. Kasi pag hindi ka kumilos, wala kang i-upload, diba? Kung hindi ka masipag, wala kang i-upload. Ang sipag na Royal of Malalag, kaya nga, wala talaga siyang oras sa mga time na ganyan. Nakakapagsalita lang siya pag talagang kailangan na niya magsalita. Diba? Naman, diba? Scouting na naman. Yun ang routine namin. Kaya kami, or ako, wala talaga akong time para sa mga gano'n, diba? Tama. Wala akong time sa mga gano'n bagay. Kasi nakakadagdag siya ng stress. Una sa lahat, nakakadagdag ng stress. Pangalawa, wala man din tayong mapapala dyan. Diba? Wala tayong mapapala dyan na tama. Magandang epekto sa atin. Diba? Tama. Magandang epekto. Third, diba? Pag mag-focus ako dyan, araw-araw, lahat ng oras ko itutuon ko dyan. Ano bang mga paglingap na magagawa natin araw-araw? Tama. So, kahit mga 3 pagtulong yun ang gawa natin. So, wala na. Kasi dyan tayo na-stuck, diba? Sa ganyang napakalawak ng paliwanag at kung maiintindihan mo at mauunawaan, napakaganda ng paliwanag ng isang Royal of Malalag na sana ay maunawaan, no? Grabe. Pag-iisip, di ba? Kaya tayo, di ba? Alam niya ng mga kasamahan natin gaano tayo ka-busy, di ba? Gaano tayo ka-busy sa pagtulong, di ba? Pag-scout, pag-vlog. Kaya para sa akin talagang move on tayo to another, di ba? Yes. To another meaningful topic, di ba? Meaningful na dito. Nagagawin content natin, di ba? Yung makabuluhan. Yes. Kaya ayun, thank you so much po sa inyong lahat. Di ba? Nakakatuwa kasi yan ang
mismong Ruel of Malalag, mismo ang nag-a-advise na talagang dapat doon mag-focus. Ayan, at syempre, sabi nga niya, wala siyang time sa mga ganyan. Nakakapagsalita lang siya kasi kailangan na niyang ipaliwanag. Pero yung talagang pagpukosa niya ng maraming oras, wala siyang time. Kasi ang pinakang main goal nga naman ng isang charity vlogger ay mag-charity. Magbigay ng tulong sa kapwa. Hindi magpakasakit ng loob ng kapwa. The best yun. Grabe, di ba? Nakakaano guys. Kung ako sa sarili ko, nakakahiya. Kung ako yung ano, kasi ito pang bata, pag-isip ng ganon at nakakaunawa. 'Di ba? Grabe, sana maunawaan po. Ayan, sana maunawaan po ng mga puro issue diyan, 'di ba? Sana maunawaan po nila ang ibig sabihin at ang pinaka main point ng Ruel of Malalag sa kanyang live na to. Sana maunawaan. Tigilan nawa ang paghiribatan. Maging good vibes na lang. Mas masarap pa buhay ng good vibes kasi kaysa maging kayo puro ribatan, ano mangyayari? Magkakaroon pa kayo ng sakit, ayan, di ba? Kayo din yung maapektuhan, pamilya, kaya itigil na yung peace na, love na lang, di ba? Ayan, at panoorin naman natin ang live din ng isang Rachel Morales na stay positive pa rin. Humanga ako sa kanilang dalawa, sa live ni Ruel, sa live ni Rachel, at talaga, nandun talaga yung yung sinasabi nila, embrace positively, avoid negativity. At bakit yun ay nawawala sa mga ibang viewers? Ayan, muli ipinaalala ng ating Rachel Morales na dapat ganun tayong mga supporters. Kaya po, panoorin natin. Na-inspire lang po ako ngayon. Yan, na-inspire na siguro Rachel. Siguro dahil miss ko na siya. Joke lang po. Siguro dahil makikita ko na siya ulit. Or malay nyo, nanonood siya ngayon. Or malay nyo, hindi. Joke lang. Salita pa lang, feel in love. Diba? In love siya. Diba? Kahit ilang buwan na, diba? Kunting oras lang na talagang miss na siya. Miss na niya, no? Halatang halata. Alam na niya nakauwi. Dati na niya naman ang ngiti. Ayan, napaka-fresh ng gabing yun, ang live niya. Nakakatuwa na talagang kita mo talagang in love sa Dudong Ruel. In love siya sa grabe ang ngiti. Ay, talaga nga naman. Sana all in love, sana all happy ang puso. Di ba? Grabe. Ay, shoutout sa'yo, Langga. Always kang mag-iingat. And lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. Yun! No, mapasya dyan, di ba? Grabe, nakakatuwa. Talagang pinagsisigawan sa buong mundo na talagang mahal na mahal niya si Langga. Kaya nga, talagang yung mga supporter dyan, so wag na kayong wag na kayong mag-isip ng iba pa. Talagang mahal nila po ang isa't isa. What happened? No, whatever what happened. Kung nanonood ka man dyan, ay shout out sa'yo. Yeah. Shout out. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Yun. Hayaan mo sila. Sabi nga sa kanta, hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ano yung nakasunod? Kasi ang kanta lang din yung hahayaan. Diba? Ganun. Saka naman, hayaan mo na lang. Huwag mo na yung kasunod. Yun, hayaan na lang. Yun yung pinaka-main. Yun ang kailangan. Hayaan na lang sila. Joke lang. Ang ganda ng live niyang te. Habang ko nanonood. Baliw sa'yo. Oh! Tawagan mo siya, Langga. Ay, baka tulog po silang, ay, may nahuli pa akong langer. Ay. Grabe. Ilang lang, di ba? Miss na niya ang kanyang Langga. Talaga in love na naman. Araw-araw in love, di ba? Grabe. Pati yung langaw, kinilig eh. Please, joke lang po. Grabe yung langaw, kinikilig. Kaming dalawa ni Langga. Sabi namin sa isa't isa, hayaan natin sila. Kumbaga po, hayaan namin kayo na gawin yung gusto nyong gawin. Sabihin nyo yung gusto nyong sabihin. Kasi kaming dalawa ni Langga, nagkakaintindihan kami sa bawat isa sa amin. Tama yun.
Tama yun. Yun din yung sinasabi ko na hayaan nyo sila ng mga sasabihin sa inyo. Basta ang mahalaga, kayong dalawa ang nagkakaintindihan. Kayong dalawa ang nagmamahalan. Dapat talaga, kayo lang, hayaan nyo sila. Basta ang mahalaga, masaya kayo sa relasyon ng dalawa. Masaya kayo. Diba? Masaya. Well, hayaan nyo na lang yung iba. Ala, di ba? Feeling in love palagi sa isa't isa. Hayaan niyo yung mga tao na kung ano-ano mga sinasabi sa inyo na talagang sila pa yung gumagawa ng issue. Hayaan niyo lang. Kasi alam niyo sa sarili niyo yung totoo. At alam niyo sa sarili niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa na hindi nila alam yun. Di ba? Ready mo lang, 27. Naka 29 na nga po yun. Lamig na lamig siya sa kanya aircon. Wala nang lamig pag 29 eh. Hello guys, makakailang ako. Kakaintindihan kami dyan. Tsaka, diba? Buti pa sila pa talaga nag-a-advise, no? Grabe. ng issue. About kay Justin, about sa akin. Naku, wala talaga kayong mapapala sa kakaano nyo, sa kaka-insist or sa kakapilit nyo sa isang bagay na hindi naman totoo. Kumbaga na hindi naman talaga. Hindi totoo. Talagang mahihirapan kayong paaminin ako kasi hindi naman talaga. Kaya. Di ba? Hindi naman talaga. Tsaka, yes, saksi din ako. Talagang hindi naman talaga. Wala naman talaga. Sila lang dalawa ni Dudong talaga nagmamahalan. Bakit ba lagi isinihit si Justin? Taong nananahimik. Grabe. Tsaka wag niyo sirain ng gumagawa ng issue kasi para masira ang pagkakaibigan nila. Never yan. Hindi yan paniniwala kasi, yan, kasi hindi naman talaga, no? Hindi naman totoo. Makagawa lang talaga ng issue. Yung mga nagbabanta kay Papa, kay Langga. Hanggang dyan lang naman talaga kami. Yes, tama. Hanggang salita yun lang naman talaga yun. Diba? Salita lang. Diba? Di ba kaya yung kay Langga, binantaan si Langga. Ano ba yun? Kailan yun? Last year. Oo, December. Last year na pinagbantaan si Langga na mamamatay, mga ganito, mamamatay si Rowell, mga ganyan. Manda daw ako kasi si Langga mamamatay. Ay, grabe. O nasaan? Wala rin naman nangyayari. Yes, ang totoong matapang Langga, Rachel, hindi na yan sinasabi, ginagawa na lang. Bakit pa sasabihin? Kung may bala ka sa tao, bakit mo sasabihin? Diba? Ay, paano? Kung may nangyari sa taong yon na hindi pala ikaw, diyari ka pa. Tsaka, ang taong matapang, diba? Wala nang salita-salita, ginagawa na lang. Yun talaga kasi, ano lang yan, nanti-trip lang, wala lang magawa sa buhay, ang mga taong ganyan. Tsaka, isa pa, once naman na ginawa nyo yan, batas naman ang makakalaban nyo. Yes. Tsaka kapag kayo nasobrahan na sa ginagawa nyo, guys. Kasi minsan, ang mga ginagawa is nakakasobra din. Nakakasama rin. Tama. Kaya, sa mga nagbibigay ng fake news, mga fake lalo na sa pagpo-post ng mga picture ko, may ano man din yan, may mga kaakibat rin naman na karma. Or kumbaga, may mga nakalaan para sa inyo. Yes, may kapalit yan. Lahat ng kasamaan mong ginagawa, yan ay may kapalit. Mas matindi pa ang balik sa mga taong gumagawa ng ganyan. Na, may tawag kasi dun eh. May tawag dun na salita. Hindi ko lang masabi. Ano? Mga taong inggitera. Actually, pwede naman talaga natin sampulan yung mga nambabash sa atin. Yes. May mga screenshot rin naman po ako dito. Na pwede naman namin ilapit sa cybercrime. Tama, pwede. Pwede. Kaso pag-aaksiyan mo lang ng panahon sa mga taong wala namang kakwenta-kwenta, di wag na lang, kasi diba? Langga po, diba, minsan lang yan magsalita sa live niya. Minsan lang niyang ipagtanggol din yung sarili niya. Yes. Pati yung pamilya niya. Yes. Kapag sobra man na, diba? Yan. May ganun po, diba?
Kasi parang hindi na niya kinaya, pag talagang pamilya na, ibang usapan na no? Pag pamilya na, at syempre dahil nga, pati relasyon nila, ipinakikialaman na, kahit hindi man nag-away, sasabihin nag-away, gumagawa ng issue, ayan, kailangan din naman talaga niya magsalita. Pero once lang naman, hindi naman niya yun, nadugtungan pa, kasi nga, sabi nga niya ay isang beses lang kasi ang purpose lang niya ay para maliwanagan ang lahat, di ba? Siyempre, naiipon yun yun. Sasabog ka na talaga pag hindi mo na kaya eh. Kaya baga, wag mong pupunuin ng isang tao. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan anong nasa isip pwedeng niya. gawin. Tama, bunso. Lalo na kung sobrang bait. Yes. Basta ang nasa isip ko lang ngayon is, yung mga gumagawa sa akin ng issue, gumagawa sa akin ng mga fake, yun lalo na sa comment section, na binanggit ko daw ay pangalan ni Rowel, pangalan ni Justin, pero ang nakalagay naman talaga dun is Rowel Matubang. Diba? Pinalitan niya yun. Galing, pinost na pa. Kaya nga. Tapos, meron pang pinost na Ay, naantok na sila. Yan, yung mga tao kasing gumagawa lang ng mga issue. Yun nga, si Hugot Story na yun, no? Sino kaya yun, no? Grabe, talagang sobra-sobra naman. Kinakaya kaya ng concession niya pa yung kanyang ginagawa, no? Na puro fake news naman. Grabe. O baka yun ay binabayaran, no? Grabe. May signal natin. Ayun nga, sa about sa patay-patay din nga. Di ba nga po, silang yung unang pinagbantaan. Sunod ngayon, si Papa naman. Diba? Si Papa naman, lahat na lang. Hindi namin maintindihan kung ito ba ay lalaki or babae na may gusto kay Rowel or lalaki na may grabe yung pagka-obsess sa atin, mga ganun, di ba? Hindi natin maintindihan kung ano to. Hindi ko maintindihan. Grabe nga naman yung mga ganun. So, ayun, hindi ko alam kung bakit. Bakit kasi umaabot pa sa punto na buhay na? Ano bang mapapala niya dyan? Di ba? Ano bang tindi ng galit? Bakit hanggang sa paggagawa ng mga fake news, buhay na? Nakita ko rin yung post kay Tate Risa. Sabi ko, nabigla ako. Kala ko totoo. Nabigla din ako. Grabe naman. Talagang pinapatay niyo na yung tao na nananahimik. Ano ba yan? Wala nang magawa sa buhay. Bakit sobrang galit? Alisin niyo po yung mga galit sa puso niyo. Grabe kayo. Malay niyo mamaya. Ang i-post naman. For sure. Ayan, may balik siya sa nag-post mamaya. Pamilya niyo, bumawi sa inyo. Pamilya niyo ang nawala. Ayan, di ba? Kaya sana mag-isip-isip din. Ikaw, Hugot Story, mag-isip-isip ka. Kung tama pa ba at dapat pa ba yung ginagawa mo, tigilan mo na yan. Ano ka ba? Tigilan mo na yan. Kasi nakakatakot. Buti kung sa'yo babalik eh. Paano kung sa pamilya mo? Diba? Pati pamilya mo nadamay pa. Diba? Grabe. Sobrang galit na galit sa akin tong si Hugot Story or kaya sino pa ba yan? Nakita ko sa TikTok. Sa mga nag-ano. Sobrang desperada. Kaya diba? Sobrang desperada. Pero alam nyo guys, kagandahan lang sa akin is hindi na ako nasasaktan. Yun. Parang yung ginagawa niya is parang normal na lang sa akin. Yun ang magandang marinig sa isang Rachel Morales. Na kahit anong gawin mo, Hugot Story, hindi na siya nasasaktan. Matapang na talaga ang isang Rachel Morales. The best. Kumbaga parang, hindi na, dati, kumbaga, makikita nyo sa itsura ko na sobrang affected akong masyado sa mga sinasabi nila. Ngayon kasi parang wala na lang eh. Wala na lang. Diba? Nakakatuwa. Pag nababasa ko siya, parang, nasa isip ko, parang, grabe naman ang pagka-desperado nitong taong to. Yun. Diba? Tama. Ganyan bakit na lang kayo nagagawa yun? Siguro, hindi niya mahal ang family niya. Yun. Or siguro hindi siya. Na point niya, siguro talaga hindi niya mahal yung family niya. Kasi sa ginagawa niya, hindi niya alam, apektado ang kanyang pamilya. Mamaya, bumalik yung karma sa pamilya. Diba? Pwede kung sa kanya kasi siya naman talaga ang gumagawa na hindi mabuti. Paano kung pamilya? Diba? Grabe, nadamay pa. Kasi nagdamay pa. Sa meron siya. Diba? Yung ganun.
Nakakaawa din yung mga taong ganun, no? Bakit ganun yung isip nila kakikitid? Bakit ganun, siguro bakit ganun sila sa kanilang kapwa, ano? Utusan to nung taong nag-uutos sa kanya, tapos ginagawa niya. Ayun paano nga. na kung pakainin ka ng tae, kakainin mo rin. Ganun. Ay, hindi. Baka may sweldo kasi. Di ba? Mali mo doon lang kumukuha. Ayan. Ang ano lang doon, hintayin niya yung balik sa kanya. Kasi lahat ng kasamaang ginagawa, may balik po yan. Diba kasi, ako, asan ang prinsipyo mo dahil? Asan ang prinsipyo niyo, sir? Ma'am. Tama. Nakakahiya, no? Nakakahiya ang taong ganun. Igalang mo ang kapwa mo kung gusto ka ring igal. Yes. Kung gusto mo ring igalang ka ng kapwa mo. Tama. Diba, yung mga bata pang ganito, si Ruel, si Rachel, sila pa talaga nag-a-advise, no? Sa mga naninira, sa mga nambabasa kanila, talaga sila pa yung napakababa nilang dalawa, na talagang sila pa yung nag-a-advise. Ni wala man lang ang galit na maririnig ka sa dalawa, puro advice, diba? Napakaganda. Napakaganda ng ng puro advice na napakaganda ng ginagawa nilang talagang ina-advise nila. Sa halip na magsalita sila na hindi maganda rin, di ba? Sa nabalikan nila ng hindi maganda, pero ang ibinabalik nila, ikabutihan pa rin ang loob nila. Sila yung nagpapakababa at ina-advise pa sila. Kaya sana tumigil na yung hugot story na yan. May mental disorder yun hangga. Siguro nga. Mental disorder. Tapos isa pa, dun sa mga sa mga nagagawa ng issue, sa mga nag-embrace ng issue. Kumbaga parang gusto nilang ipakalat yung issue na, ay, hindi kami okay nilang gama. Yun. Wag naman ganun. Yes. Kasi, kung sa tampuhan namin nilangga, hindi po ba kayo dumaan dyan? Yes, tama. Hindi po ba kayo nagkatampuhan ng inyong nobyo-nobya? ng inyong asawa? Yes. Sa mga mag-asawa ngayon, nagkakatampuhan pa. Yes. Diba? That's the point. Normal naman po sa amin or sa tao na nagkakatampuhan. Yes, tama. Nagkakaroon ng misunderstanding sa Yan, lahat ng tao. Walang perfectong tao. Ano ka, robot? Hindi ka makakaramdam. Diba? May damdamin ka may sarili kang damdamin. At yung damdamin mo, may nararamdaman yan. Siyempre, kung nagkakaroon man ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon man ng tampuhan, normal yan. At alam nyo ba, sa ganyang tampuhan, sa ganyang nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, dyan po, at pag nagbati sila, dyan kasi nagbibuild sila na napakagandang relasyon. Kasi ginagawaan nila yan ng paraan, inaayos nila yan, pinag-uusapan. Kasi ganun nila mahal ang isa't isa. Diba? Kaso yung iba, parang ayaw na ayaw nilang magkatampuhan. Bakit? Yung relasyon nyo ba perfect? Relasyon nyo, walang away. Pagkaganyan po ang relasyon nyo, ay mag-isip na kayo. Abnormal po ang ganyang relasyon. Abnormal. Diba? Kahit nga sa mag-asawa, hindi mawawala ang pag-aaway, pagtatalo minsan, pagtatampuhan. Napaka-abnormal po ng isang relasyong walang tampuhan at walang away. Diba? Grabe. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay maghihiwalay na kami. Yes. Diba? Normal yan. Kasi yung pagkakatampuhan namin or yung pagkakaaway namin, yun yung magpapastrong sa relasyon namin dalawa. Kumbaga, parang mas magiging matibay yung pagsasama namin kapag may mga ganong senaryo na nangyayari. Kasi normal yun sa pagmamahalan. Yun. Diba? That's the point. Yan yung totoo. Natutuwa ako at alam yan ng ating Rachel Morales. Diba? Grabe, nakakatuwa. Saludo ako. Yan. Ganyan talaga, bunso. Dapat ang mindset mo. Talagang grabe. Diyan saludo ako sa mga sinabi mong yan. Napaka-matured na. Nakakatuwa ka. Tuwan-tuwa na ako. Tuwan-tuwa ako sa sa pagiging matured mong ganyan. Sa mga sinabi mong yan. Saludo ako. The best yun, bunso. Tama.
Nakakatuwa na ikaw pang bata talaga. Ikaw pa yung nagpapaliwanag sa mga taong makikitid ang utak. Di ba? Grabe. Nakakatuwa po. Alam nyo guys, hindi naman po kami perfect ni Langga. Yes. Nagva-vlog kami, nakikita nyo kami sa social media. Huwag nyo pong isipin sa amin na kami ay perfect. Kasi tao rin po kami. Yes. Nagkakamali rin po kami, katulad po ninyo. Tama. Diba? Kasi alam nyo guys, ang nangyayari kasi ngayon guys, parang iniisip nyo na, dapat perfect kami ni Langga. Dapat hindi kami nag-aaway. Hindi ganun guys. Yes. Hindi kami robot. Yun, tama. Hindi sila robot. At hindi nyo pwedeng kontrolin ang damdamin nyo. Kasi tao kayo. Diba? Ano ka? Diba robot? Walang pakiramdam? Diba? At saka hindi pwede na masunod ang mga viewers. Hindi pwede na masunod yung mga gusto ng ibang supporters. Kasi tao kayo. Ano, bakit kayo susunod? Diba? Ay alam nyo naman ang tama at mali. Diba? At alam nyo kung paano nyo lulusutan or paano nyo aayusin ang inyong tampuhan. Kung paano nyo pag-uusapan. Diba? Grabe. Hanga nga ako kasi ganun naka-matured ang Rachel Morales at Roel of Malalag. Diba? May may damdamin kami guys na yes. Kumbaga, hindi nyo dapat mas pangunahan yes. kung ano yung nararamdaman namin. Tama. Nakakaya naman yung mga supporters talagang pinangungunahan pa. Diba? Sa live na ito talagang mahihiya sila. Kasi mismo pang itong si Rachel Morales ang nagpaliwanag, no? Ay grabe. Hanga ako na napakaganda niyang paliwanag. Talagang pag hindi pa nila naintindihan at naunawaan yan, ang kitid na talaga ng utak. Wala nang laman. Kasi ang ganda na ng paliwanag ng bata eh. Ang ganda na ng kanyang sinasabi. Grabe. Talagang masahangaan pa natin ang kanilang relasyong dalawa. Kasi kahit tayong maedad na, 'di ba? Yung mga iba, may pupulutan, makapupulutan nyo ng aral. 'Di ba? Ang kanilang mga sinasabi. Tama yan, Bunso, ang galing mo. Napaka-matured na ng isang Rachel Morales. Katulad ko, halimbawa man na may tampo ako kay Langga. Yes. Hindi ibig sabihin nun is immature ako. Nagtatampo ako kasi may dahilan. Yes. May mga dahilan na hindi nyo alam. Yun. Kaya ang masasabi ko lang, huwag nyong pangungunahan yung kung anong meron kaming nilangga. Tama. Diba? Huwag nyong palalakihin kung wala naman kayong ebidensya na pinangahawakan. Tama. Grabe. Huwag nga naman, kasi yung iba hindi naman alam talaga yung totoong nangyari at kung anong mga dahilan. Makapagsabi na lang, di ba? Makapagsabi na lang ng kanilang na hindi nila naiintindihan na nakakasakit din sila na kanilang iniidolo. Di ba? Kasi kung mahal ninyo, ang iniidolo nyo, uunawain nyo ang lahat. Di ba? Grabe. Nakakahanga. Yes, Langga, normal sa relationship na may tampuhan. Oo naman talaga. Normal naman talaga sa isang relasyon ang mayroong tampuhan eh. Basta panatilihin nyo yung pagmamahalan nyo, yung respeto sa isa't isa. Yan, kung nagkakatampuhan, pag-usapan, di ba? Mas piliin na maayos, di ba? Yun yung the best. Basta yun guys. At igalang ang damdamin ng bawat isa. Di ba? Isang clarification lang din para din magkaroon kayo ng peace of mind. Yes. Para din po malaman po ninyo yung side ni Roel or side ko, di ba? Kasi guys, sabi ni Langga, di ba, nagkakaintindihan kami. Totoo yun. Nagkakaintindihan kami. At isa pa, walang perpektong relasyon. Yes. Dumarating din po sa time na hindi okay, hindi nakakakilig, hindi na masaya, mga ganun. Pero kahit ganun pa man guys, hanggang doon lang yun. Walang iwanan guys. Yun, tama.
Guys, sasabi ko na sa inyo, hindi kami perfect ni Langga. Yes, tama. Yung sa mga ayaw sa amin magstay, okay lang po. Bukas ang pinto kung ayaw nyo sa amin. Kung ayaw nyo sa amin, free kayong umalis, mga ganun. Tama. Pero yung mga nagstay at tanggap kami kasi hindi kami perfect na tao, Tama. na hindi kami yung inaakala nyo na hindi nag-aaway, hindi sobra kami nagpapasalamat sa mga nag-stay. Ayan. Sa mga nakakaunawa, ayan. Mga nagmamahal sa amin. Yan. Sa mga, kasi pag tayo nagmamahal, marunong tayong umunawa. Kung tayo umiidolo, wag natin pangunahan. Hayaan natin sila, kaya nga tayo umiidolo. 'Di ba? Kasi walang perpektong tao kahit nga ikaw sa sarili mo, hindi ka perfect. 'Di ba? Ang mahalaga, nakikita natin na inaayos nila. 'Di ba? Ang mahalaga, nakikita natin na masaya sila. Ang mahalaga, nakikita natin na talagang okay silang dalawa. 'Di ba? Yun yung pinakang mahalaga. Pero yung panghimasukan pa natin, yung relasyon nila na ayaw natin na sila'y mag-aaway, ayaw natin na sila'y magtatampuhan, ginawa nyo ng robot. Ano yan? Mga manika? Ano yan? Walang damdamin? Diba? Kaya sana po guys, sana po sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng viewers, unawain po natin si Ruel at si Rachel. Wag po nating pangunahan. Hayaan natin sila. Tayo ay taga-support lang. Suportahan lang natin lahat ng kanilang ginagawa. Yun yung the best. Wag na tayong manguna at wag na natin pakialaman. 'Di ba? Kasi sila naman matured na eh. Kasi pinanood ko yung parehas live nila. Talagang alam nila ang kanilang mga ginagawa. 'Di ba? At alam naman din natin na tama. At ngayon nga nakakatuwa kasi sila pa mismo ang nag-a-advise na sila pang napakababata pero sila pa yung malawak ang pangunawa at nakakaintindi. Diba? Grabe. Nagpapasalamat kami dyan. Yan. Kung naririnig nyo yung hilik ni Ali, tulog na po kasi sa tulog na kasi si Ali. papasok pa siya bukas. Ayan. Shout out kay Ali. Yan. Thank you so much kay Ali kasi nakita kami. Nag-bless siya sa akin. Tapos, nakiss ko si Ali. Talaga, natutuwa ako dyan kay Ali. Napakalambing din talaga. Ayan. Alam ko, manonood ang mga basher ko. Yes. Manonood yung mga kasi basher yan eh. haters namin ni Langga dito. Or manonood yung mga nagsabi nung kay Langga or yung mga nagpakalat na may tampuhan kami. At yung mga nagpakalat na mga ganon, mga ganyan-ganyan. Alam ko manonood kayo. Sana naman maliwanagan rin po yung isipan po ninyo. Yeah. Minsan po kasi lawakan din po natin yung Yun. isip natin. Yes. No? Imbis na kayo yung magbigay ng advice, Yun. imbis na kayo yung magturo sa amin ang dapat naming gawin. Hindi yung kayo pa yung dahilan kung bakit mas lalo pang lalala yung issue. Grabe. Grabe yung sinabi nyo na. Sa halip nga naman na kayo ang magturo sa kanila ng dapat gawin, mag-advise, ayan, kayo pa yung nagpapalala ng sitwasyon. Grabe, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya na siya mismo ang nagsabi, di ba? Nang ganito sa taong ganyan. Sa taong nagpapakalat ng mga isyong ganyan. O naintindihan nyo? Kasi nga naman, kung alam nyo ng ganyan, bakit pa alabin nyo pa yung issue? Kung alam nyo nagkatampuhan sila, bakit bibigyan nyo pa ng issue? Sa halip na, i-advise nyo nga naman. I-advise nyo na lang silang dalawa. Kasi bilang supporters at kung talagang nagmamahal ka, yun ay dapat ay nauunawaan mo. Diba? Kasi guys, kaming dalawa, or ako, bata pa ako, pero talagang may time na dapat din akong may matutunan.
Yan. Kasi sa inyo, guys, sa inyo, sa mga viewers, Yes. marami akong natututunan sa inyo. Tama. Lalo na kay Langga. Yes. Marami akong natututunan, marami akong Grabe. Di ba dati, ang bilis-bilis ko lang masaktan, ang bilis-bilis ko lang umiyak. Napaka-matured na, Diba? na atin lang Pagdating sa mga ganyang bagay na sarap mong ihag kunting ulit. ano lang sa akin ng Nakakatuwa. tao, kunting pagsalita lang sa akin ng tao. Papunta ko ulit ng diet, ihahag ko siya, sabi ko, Bunso, ano mo na ngayon? Grabe, hangan ako sa'yo. Talagang malakas ka na ngayon. Talagang matured na. Grabe. Ako kasi nasasaktan ako eh. Yes. Mga ganun. Totoo yun. Nasa na yung tsaka nasa na yung, sinabi nga dito din ng ating Rachel Morales na, nasa na yung binibuild nila na stay positively, avoid negativity. Kung kayo na mismo, di ba, ini-embrace nyo yung negative. Di ba? Ang ini-embrace na ng iba in negative, nasa na yun? Di ba? Atin pa, simula ngayon guys, nakikiusap ako sa inyo, palawigin ulit natin ang ating embrace positively, avoid natin ang negativity. Huwag natin i-embrace ang negative, guys. Ang embrace po natin yung positive palagi, para laging happy po lahat ng mga viewers. Ayan. At nawa, wag nang magka-issue at wag nang i-issue yung dalawa. Kasi nga, grabe, ito ganito sila kababait. Tingnan nyo naman ang paliwanag ng Ruel of Malalag, ang paliwanag ng isang Rachel Morales. Napaka-mature na yung isip nila. 'Di ba? Nasa halip na sila yung ina-advise. Talagang sila pa yung nag-a-advise sa atin. 'Di ba? Nakakahiya yun. Kaya sana po unawain po. Unawain ng bawat isa, lawakan ng isip ng lahat. 'Di ba? Uulitin ko. Palawigin po ulit natin lahat ng viewers ng Roshed. Palawigin po ulit natin ang embrace natin ang positively. I-avoid natin ang negativity, guys. Para po, ayan, happy together. Yan, guys, grabe. Mas sumanga ako ngayon ulit kay Ruel of Malalag at kay Rachel Morales. Saludo ako sa inyong dalawa. Talagang nagtitibay kayong dalawa. Napaka-strong nyo ng dalawa. Grabe. Talagang handa na kayo sa lahat ng pagsubok sa buhay. At talagang napaka-mature na lang isip. The best yon. Saludo ako sa iyo. Ayan, shout out sa inyong dalawa and I love you. Ayan, grabe. Salamat. Bye-bye po sa lahat. At I love you din po sa lahat ng viewers. Thank you guys. Ingat palagi. I love you po.